But this time around, it was different. Napuruhan man si Edward, ay nagawa nila ng paraan. And this game number 2, may tsansa ang Blacklist International to secure a sweep. At may equal na tsansa din ang RRQ Akira na dalin tayo into game 3. Yeah, so similar pattern for Blacklist International and RRQ Akira. This does still mean na, again, just to reiterate the point, parang nag-gets ng Blacklist yung isang factor bakit natalo sila nung finals din dito for MPL Philippines Season 12, yung napuruhan yung hero pool ni Edward. This time around, medyo wala silang pake. Baka nag-prepare ang Blacklist International, sila mismo nagtatanggal ng Arlot na, if you remember, siya din ang nagbalik. Siya rin ang nagbalik sa meta nung Arlot na to. And this time around, parang maluwag yung hero pool ni Edward. Kahit nung game number 1, despite the fact na puro XP laners yung ban, parang si Legend Zero dito sabihan, Coach, okay na ako. Kahit anong bigay mo sa akin, basta mag-execute ako. At very interesting pa rito na ang unang piniling kuhain ng Blacklist International ay yung naging jungle din naman kanina ng RRQ Akira. Sila naman ang gagamit this time ng Baksha na magpapaikot-ikot. So kung bilis lang ang usapan, hawak-hawak rin naman nila pero mabibigay din yung Mathilda sa RRQ Akira. Yeah. Saykuhan na ata to Valentina or Bruno could be next. Baka binibait din ito ng Blacklist International pero it's tempting still to take the Bruno here for RRQ Akira kasi yung early game presence. Pero they went to Brody. Okay. Kinukuha nila yung hero ni Oheb and I feel like Blacklist International dito meron silang choice to make. It's either the Claude or the Bruno. And knowing na may Mathilda din sa side ng RRQ, I think it's better to pick up the Claude, yung mobility factor. Although you are losing on that gold lane matchup kasi Brody pa rin yan. Pero nakita na natin, again, yung Blacklist International, yung macro gameplay nila, kaya nilang itawid tong Claude na to towards that mid to late game spike. Ang question lang is, Valentina ba yung kukunin ni Yue this time around or will they stick with the Lilia? Kasi again, before, ang Blacklist International, Valentina over everything. Pero this time around, kita na natin na may Lilia flex ang Blacklist International. So they do decide to go for that Bruno with the Lilia. Wow. And now RRQ Akira, baka kailangan mo nang kunin yung jungler kasi mauubusan ka sa second phase. Nandyan yung Akai, nandyan yung mga Martis. And it's definitely possible still for RRQ Akira to get the XP laner now. May Khalid, may Teresa rin. Just to make sure na makukuha mo yung better matchup in terms of overall macro gameplay versus Blacklist. Pero ang risk nun is makakapili si Edward ng kanyang hero. That's a risk, I think, that RRQ wants to take. And looking at There what's goes the Akai. happening right now, no, medyo, alam ko, naka-aircon tayo dito midnight, no? Pero tinitignan ko pa lang, yung Lilia at yung Baksha, parang ang lagkit na. Ito yung tipo na parang pag nilakaran mo, boy, hindi ka talaga gagalaw eh. Kaya nagme-make sense yung Akai. And remember, may guiding wind pa. Ma-amplify yung presence ni Akai on the front line. Now, I like the Minotaur ban kasi medyo medyo soft answer versus the Mathilda and the Akai kasi mga heroes na gusto pumasok. Although may guiding wind, but still, you don't want to be forced into a position where the Brody fights into Minoan's Fury. That's true. So, magandang pagtanggal to versus Blacklist International. Novaria as well is also good for Blacklist even though parang wala kang natural tank for Renegade. Meron ka kasing Baksha. So may leeway ka kumuha ng damage dealer dito for Blacklist International pagdating sa roam. But also, do take note, yung presence ni Diggy. Nandiyan pa yung Diggy for both sides. Okay, well. Never mind. Pinagsasabi mo pala. RRQ. Pero again may Novaria si Renegade. Yep, pero Blacklist International parang sobrang okay lang pala talaga sila at this point na i-let go yung Valentina. Kasi earlier naman na-mention din dito ni Midnight na basta nalalamangan in the early stages at hindi nakukuha ng Valentina yung level advantage or parang hindi niya nagagawa talagang ma-secure din yung early game, parang ang hirap na ring pabalikin para dun sa Valentina yung pabor o yung parang kaya mong gawing aggression kontra sa kalaban mo. Khalid Edith exchange for both sides. I feel like RRQ Akira should steal the Edith kasi masyadong maganda yon sa kamay ng Blacklist International. For one, it could force out the heavy spin mula kay Akai. So I think if you want a better XP lane matchup, just get the Edith. Kasi at the very least, hindi problema din yung Khalid if ever man yun yung kukunin ni Edward. Pero ang concern naman is kapag nag-Edith yung RRQ Akira dito, baka kay Edward mapunta yung Benedetta. And the Benedetta is again his signature hero, no? Ito yung mga isa sa heroes na talagang pag sinabi mong Bene, usually may kasunod na Edward yan. And kung titignan natin yung fun fact na lumabas doon kanina, no? Record setting pala ang nangyari doon. Talagang hindi lang ata sa M5 kundi sa M14. Talagang highest damage sa turrets si kinuha yung Novaria. Pero kinuha na nga yung Novaria on the side of RRQ. Ano kaya magiging last 2 picks ng Blacklist dito? Benedetta, Khalid, Edith, open for Agent Zero. For Renegade, I think meron pa siyang mga hidden na dito, mga hidden heroes. I think
Actually, parang gusto ko nga makakita ng Tigreal. Parang gusto makita ng Tigreal kasi yung Matilda, hindi siya pwede. Ayan na. Pero yun yung Estes ng Blacklist and with the Benedetta as well. Nag-ingay na ang EBM. Tumalikod ako para makita kung kinonfirm ko. Nakikita ko sila ngayon. Nakatingin ako, nagpapalakpakan sila. Energy Estes. And ang hapdi nito kasi yung damage dealer ng early game ng RRQ is just a Brody. May damage problem ka for RRQ Akira. So I think you really have to go with the damage dealer XP here. Wala na yung Yuzong, wala na yung Teresa, wala kang punish ng Estes. Edith Pakito, yun ang titirang choice dito for RRQ unless you wanna risk it and go for a Khalid. Napakaalanganin pa nito kasi puro single target sila so far. So probably nga talagang either the Pakito or a Khalid na talagang AOE. Pero Grok ang kanilang pipiliin ditong hindi na natin alam kung baka XP na nga to. Ito yung naalala ko, ginawa ng Echo to before against Blacklist International, yung Grok ni Sanford na naka-C Halberd. First item, hindi ganun kalaking problema yung Benedetta matchup. Although medyo nagbago na yun ngayon kasi damage dealer talaga yung Benedetta with Impure Rage. Pero once na lumabas yung C Halberd, yung Wild Charge ay malaking threat versus Blacklist International. And remember, crowd control din yun. So may malaking chance na mag-turn around ng teamfight dito for RRQ Akira. And also, there is that heavy spin. So in terms of overall initiation, lamang ang RRQ Akira. Ang question lang talaga dito is, enough ba yung damage nyo versus the Estes? And I have to say, no, Pokemon comp din to yung RRQ eh. Any Matilda plus Setter. Yung Matilda plus 1, ito yung Pokemon comp. I choose you. Papasok yung Grok, I choose you. Tapos babalik. Babato niya yung heavy spin. Malaikot-ikot ang galawan, tapos biglang babalik through the guiding wind. Pero ito na nga, ang ating game number 2 of this best of 3 series. Tatapusin na ba ng Blacklist International o mabubuhay pa ang RRQ Akira? Masasagot ang tanong na yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn. This time around, ang Matilda naman, and even the Novaria, yung merong mga may bibitaw agad na pokes during the early game ay nasa kamay ng RRQ Akira. So we're seeing Luis agad na talagang nandito na sa purple buff ni Sensui. Same lang sa ginawa ni Rene J at na-reset ng kaunting-kaunti lang naman. Nagugulo ngayon si Sensui. Itong, naku po, mahihirapan talaga sila dyan sa mid lane yan. It's a Lilia, tapos may kasamang Estes. Itong Estes pickup ng Blacklist International, it's a substitute to the Rafaela. Naalala nyo, diba, lumabas yung Rafaela sa meta natin. It's a soft counter versus the Novaria kasi hinihil lang yung mga pokes. So in terms of poke damage, hindi na masyado magmamatter yun for Blacklist International kasi nami-mitigate yan ni Rene J. And looking at the XP lane matchup, grabe talaga yung mastery ni Edward with the Benedetta. Sinay-slice niya yung puno, ginawang chapsoy eh. Pwede palang gawing chapsoy. Pwede palang gawing chapsoy si Grok. Ngayon ko lang nalaman. At ngayon nakikita talaga natin all lanes nakakalamang ang Blacklist International. Pero again, team fight kasi ang prowess dito ng RRQ Akira, yung engage na meron sila. So kailangan pa rin natin abangan at respetuhin ang skirmishes na pwede nilang ibato. Yeah, again, nandun yung crowd control. Medyo interesting yung naging angle and approach ng RRQ Akira. Hinaharap natin kanina damage, dinagdagan pa nila ng set. Kasi ang difference ni Grok compared to the two explainers na napakita natin kanina is meron siyang flicker wild charge. Yung bigla ang control dito for Blacklist International. Pero it's just damage kasi it doesn't change the fact na naka-purify pa rin yung Lilia, pati na rin yung Estes. So, nandun yung konting knock-up with the wild charge. Yeah. Pero of course, Rene J having that purify, mabilis niya mai-heal yung kanyang mga kampe. So, still, you have to ask yourself the question, for RRQ Akira, enough nga ba yung magiging damage nila pagdating ng timing ng Blacklist International? And for sure, by now, Blacklist International well aware doon sa fact na yon. So yung mga pag-iwas din sa mga possible na makita nga nating all-out team fights ay hindi naman malabo. Meron naman silang Benedetta, so they could also divert yung attention dito ng RRQ Akira. Pero si King ngayon, medyo napupoke talaga ng malala. Alex final blow, ikinomit na nga doon. Si Luis ay halahanap na nga rin ba ng engage dahil ang turtle ay medyo nagiging low na ngayon at makakakuha ay ang RRQ Akira. Nice retribution mula kay King. Gusta la gusta forces the flicker out of Oheb. At ngayon, mukhang may konting kalamangan ang RRQ Akira with the engages na nabanggit mo kanina, Midnight. Yeah, napoke si Edward ni Luis kanina. And nag-flicker wild charge actually set Cash to secure that kill onto the Benedetta. Medyo rough yung execution nila dun with the turtle. Yung Petrify ay nag-miss onto the Akai. Kaya naman nakapag-secure ng turtle tick yung Akai dito. And Blacklist International still in this early game, nandun pa rin yung safety net mo with the Estes. Pero with that kill on the bottom lane and the first turtle going onto RRQ Akira, baka yung mid-game, yung dynamics sa mid-game magbago kasi yung mga damage item will start popping out. Yung Dominance Eyes, yung Sea Halberd, and of course yung Necklace of Durance.
do expect that from RQ Akira. Oh, lalo pa ngayon na may level or isang level ahead si Tekashi kontra kay Edward at siya pa nga yata yung pinakamarami o mataas na gold na naiipon dito sa ating laban. Napaka-threatening ng isang Grok na XP laner pa. So hindi malabong pwede rin maging option na talagang kumuha ng mga damage o items na makakagulat na lang sa biglaang burst at susundan pa dito ng ibang mga players ng RRQ Akira o pang finish off such as the torn apart memory for instance. At hindi pa doon kasali yung heavy spin na kanina pa nga natin paulit-ulit binabanggit. So yung mga pang-initiate nila ay hindi pa naman sobrang nako-commit dahil ang magko-commit muna ay ang heavy spin dito ni Luis. Kaso hindi naman ipinagpatuloy ng RRQ Akira. Kumbaga parang nag-birthday party lang doon sa taas. Nagkakitaan ng 4 na magkakaibigan, tapos umalis din pagkatapos. Ganda ng balance do, yung pendulum ni Blacklist International. 4 na heroes yung nagpunta ng top lane. Just put pressure onto the Brody. And si Edward on the Benedetta nakaabang sa mid lane. Just in case may magpakita doon, meron siyang electro final blow into Petrify. And nung wala silang nahanap dahil wala rin ng mga tao sa mid lane and hindi rin nila ma-force yung issue sa may top lane, bumalik lang sila. Yung support sa may top lane, pupuntang mid, and din yung Benedetta bababa. Just to make sure na may pressure sa may top lane. So importante yung ginagawa ng Blacklist International dito kasi it forces RQ Akira to react para lang masigurado nila na safe yung Brody. And it does mean na hindi nakakagawa ng aggressive movements yung Grok, yung Akai, pati na rin yung Matilda. Nilalagyan kasi ng barrier, ng Guardian's Barrier yung turtle dito, no? Pero half HP na nga rin. Sitsui medyo malayo. Electro final blow, economic na nga rito, but it's still King who's going to get the turtle for the second time around. At nagawa na namang i-pull off ng RRQ Akira yun. Ganda ng objective control nila Midnight. Mahirap talaga retryahan ng isang Akai, lalo kapag yung heavy spin ay naka-ready. Fina-force lagi ni Edward yung Akai away from the turtle with the electro final blow. Pero again, yung damage din kasi ni Akai onto the turtle. Yung second skill retribution, napakataas nun. So, Blacklist International, they have to bank on their gold laner right now. Gusto naipit sa may bottom lane. Speaking of gusta la gusta, siya rin ang gustong kuhain ng Blacklist International, especially through Yue using this Lilia. Napakaganda nung salubong na naipakita nila. At yung pag-transition kasi ni Oheb din dito sa bottom lane, parang decision agad yun ng Blacklist International prior pa lang sa turtle eh. Boss, may mga bounces sa may bottom lane. Kaya nga parang biruin mo tuwing pupunta ka doon, may mananakit sa'yo, 3 pa. Yan yung laging ginagawa ng Blacklist, yung abang sa likod ng tore, tapos si Oheb push lang, tamang trabaho lang. Hindi naman naghahanap ng kill ng Blacklist, zinozone lang nila palayo yung heroes sa gusto mag-defend. And ang kinagandahan, again, yung pendulum, yung lane swaps ng Blacklist International, nababalansin nila yung resources. Kasi instead of giving the resources to Oheb, si Yue yung nakiklear ng wave actually, tapos si Oheb, nakakakuha naman siya ng farm with the control na nakakuha nila sa gold lane. Tapos ang kumukuha ng farm sa mid lane, si Edward. So in a way, dinodoble nila yung farm ng Benedetta, while also getting the objectives for Oheb. Nagre-reflect na ngayon na naman dito sa ating gold earn na kanina pinapaboran o pinangungunahan ni Tekashi, pero si Oheb naman ngayon na nakikita natin na despite this situation we're seeing ay napakataas naman ng gold na naiipon at hindi talaga siya nagiging behind. So, yung late game potential or even mid game potential dito ng Blacklist International hindi pa completely nabubura sa equation. For sure, itatry din na naman o makakakita na naman tayo dito sa turtle ng isang salubong, kumbaga. Lamang pa nga sa pera si Oheb kung ikukumpara kay Gusta Lagusta. Despite all of the bullying na nakita niya in the early game, ay siya pa rin na nakakalabang ng 1,000. At look at this, Yue. Oh my Just making sure na mabubugbog si Tekashi at kinailangan na nga niya mag-regen bago simulan ang turtle na to. Meanwhile, ang Blacklist International ay may baon na healer. Okay, Black Shoes? Puwasok nga rin dito, wala na yung Black Shoes at sasaloy pa yung Star Shatter. Hindi umabot yung healing ng Moon Goddess at napakaganda ng heavy spin, hindi na naman makakakuha dito. But that beautiful electro final blow ay sasagutin din daw ng wild charge. At si Tekashi yata gusto nilang kuhaing trade. Tekashi will fall at that will be a 1-for-1 trade sa pagitan ng dalawang kupunan. Yue for Tekashi pero RRQ Akira pa rin na nakasecure ng all turtles of this game. Yeah, masaya ang RQ Akira dahil nakakuha sila ng objective take and also hindi naman ganun kasama yung naging trade. Pero masaya din sa Oheb actually. Again, ang problem ng RQ Akira is walang gumagalaw dito kay Oheb for the longest time. Kahit pa sabihin natin na nakakalayo sila with the objectives, sila nakakapag-secure ng early game pacing. Yung pag-ramp up ni Brody rito with his gold advantage over Gusta Lagusta, kailangan nilang katakutan to. Kasi yung natural catch nila, it has to be Tekashi. Pero as it stands right now, yung Blacklist International, dito mo makikita yung pagiging selfless ng mga players sila. Si Edward at si Yue, lagi nando sa may harapan. Si Tekashi, na-force yung reaction niya
niya yung wild charge na gamit doon sa Benedetta. Nakalayo pa nga si Edward. And samantalang si Oheb, free hit lang sa may bandang likuran. Minsan nga si King pa yung napipilitan na talaga ritong mag-out at lumayo ng sobra kasi ultimo si King hindi talaga tinatantanan ni Yue. Kapag ka nakikita niya, parang okay lang sa kanya na spam talaga yung mga Angry Blooms kasi alam niya na nandoon hawak-hawak niya yung damage enough to actually force or at least reduce his HP to Luis, half. oh no. Pero si Luis dito lilipad, Guiding Wind, kinakailangan gamitin palabas dahil nakita at makikita nga talaga niyang tatlo ang kinakailangan niyang kaharapin at that moment. Apat-apat din naman ang mga players na magkakakitaan dito sa bandang itaas. So, tamang ano lang tamang pakiramdaman lang din. At saka habang nangyayari ang lahat ng yon ay nagkakaroon din ng trabaho sa mid at bottom lane from our XP laners. Heavy spin mula kay King na gamit na rin. That's Pero big. mukhang kinailangan ng umalis ng RRQ. Papasok ata si Sensui pero tumatama na ang Star Shatters mula kay Sagen. Crucial skill shots na talaga man nagiging asintado na dito Oo. ang RRQ. Kaso hinihil lang ni Renegade. Kumbaga kahit tamahan sila, hinihil lang din ni Estes eh. Yun ang mahirap dito dahil may konting sagot sila doon sa Star Shot. Or even kahit umabot tayo na late game, mahihil lang din sila ni Renegade. So yung impact ni Sagen dito has to be on these team fights. Kaisa-isa lang ang natatamaan ng Star Shatter at isa-isa din ang nasasagot na heal mayat-maya nitong si Rene J. So hindi natin masyadong nakikita na yung mga pokes na nagmumula pa ulit-ulit sa RRQ Akira ay sobrang napakikinabangan nila. Apart from yung mga objective takes na paulit-ulit natin nakikita kanina, so long as meron sila agad na babawasan. Pero once nakita natin, Blacklist International naman ang nakagawa sa kanila pumabor yung objective take. Naka-antique Kiras in Twilight Armor si Edward dito. It's good. Those two items are really, really good against the Brody and the Grok. Kasi yung burst damage talaga mamimitigate mo. And every single time napapatamaan nila na skill, si Oheb dito, bumababa yung physical damage. And if you look at it this way, yung physical damage output ng RQ Akira, it's everything for them. Hindi pa reliable yung magic damage output ni Sagen dito. So mamimitigate talaga ni Edward yung DPS ng RQ Akira. But they also may tool pa rin naman sila when it comes to Lord engages kasi Blacklist International, kailangan pa rin talaga nila hanapan ng sagot itong heavy spin ni King when it comes to contesting the Lord. At ayun nga, yung Lord, kinokontest na nga ng Blacklist International. RRQ ang hawak nito at nire-regen lang ni Tekashi ang bawas ng Lord. Nasa side pa rin ng RRQ Akira pero maganda na rin ang pwesto ng Blacklist International. Eyes on Oheb. Mukhang isolated siya doon sa may bandang likod pero walang nakaka-flank Grabe mula yung sa poke. RRQ Akira. Ang difference dito yung poke ni Yue, Oo. hindi masagot ng RQ Akira. Oo. Kasi yung slow and of course yung DPS, hindi naman maihil ni Luis lahat yan. Pero yung poke ni Sagen, naihil ni Estes. Oh, Luis, look at this! Edward! Uy! May mahanap na isa doon si Edward sa bandang likod. Luis, kinakailangan muna lumayo. King, Pero si King. King, may heavy spin na naman yatang natitira. Hilio the Moon Goddess is there. And it's King who will be able to take the retribution. But Blacklist International, they're Hero looking for lock. the kills. At kukuha sila ng mga bawi. Sisiguraduhin nila na meron. Nakaisa rin ang Blacklist International but Lord secured mula sa RRQ Akira. Napakaganda ng objective control na pinapakita ng RRQ ngayon. 3 turtles in a Lord. Yeah, again, it's the heavy spin factor mula kay King and naganda rin yung timing ng wild charge ni Tekashi. Tinamaan si Sensui, actually hindi siya naka-retry dun sa moment na yun. But still, if you think about Blacklist International, yung group up nila, napakadali para sa kanila to engage into RRQ Akira. So ngayon, may problema na yung RRQ in terms of damage. You also have to be concerned about kapag nag-hero lock yung Blacklist, kapag wala na silang pakiri sa Lord. Oo, napakaganda rin ng nakuha yata ditong Twilight Armor ni Edward. Hindi lang para kay Gusta La Gusta, pero kapag kasi Tekashi din, biglaan na talagang nag-wild charge para sa kanya. So, meron siyang chance na hindi Sui. basta-basta mapalo kapag kami makikita na naman tayong objective takes mamaya. Pero si King dito, siya naman ang pinapalo. Tamang depensa lang sa RRQ Akira. Ayaw nilang bitawan Oh, itong no. mid-turret, pero doon sa top may kailangan yata silang Boss, bitawan. boss, trabaho lang, boss. Trabaho Walang lang. personalan, boss. Si Edward, Walang tahimik personalan. lang. O ayan, iniwan na niya. Tapos binalikan niya, tapos iniwan niya ulit. Nakaka-bad trip kalaban yung ganyan eh. Yung, alam mong lahat ng ginagawa niyang trabaho, wala kang sagot. And to think about yung RRQ Akira, this time around, they have to address this. Kasi in terms of team fight, di rin sila manalo ng 5v5 collision kay Blacklist International. Yung Benedetta, hindi sila mananalo sa mobility. Parang, yung pag-split ni Edward, anong gagawin mo dyan? Yun yung tipo na kapag hinabol mo ay hindi mo mahabol. Pag sinubukan mong sagutin ay mauunahan ka sa kabilang Oo. objectives. Si Edward ngayon, on this Benedetta Mastery, no, partida tank build pa yan. Yes. Mapapaisip ka na ano nga ba ang pwede mong gawin bukod sa i-burst to sa susunod na laban. Ang lesson na pinapakita ni Edward dito, pag hindi na tama, huwag mo na bulin. Uy. Tama.
Uy. Alam mo naman, marami naghihiwalay lately, pero hindi na natin pag-uusapan yan. Tumama ang Star Shatter. Nadistract ako sa sarili kong joke. Brigida, kunin mo na. Oh, napakasakit nga naman ng Star Shatter na yun. Kaso na-heal Heal nga talaga. ulit agad. Dahil paulit-ulit naman natin Edward, top binabanggit lane. yung sustain. At nagbabalik lang naman doon sa top lane yung nagtatrabaho. Yan ang split na maganda. Split push para manalo ang Pilipinas. O, di ba? Hardest working man In the esports. Philippines. In esports. Edward, babalik na naman. Nagpakita lang. Binanatan lang mga 3 times. Tapos balikan naman ng mid lane. Sorry, ang hardest working man in MLBB yan si Edward. Pag esports si Wolf yun. Ay, oo. Ay. Alam naman natin yan. Kapag nakakita tayo ng mga malupitang hard workers, Oo. isa si Edward sa mga kailangan natin bantayan kasi paulit-ulit yan hanggang bumagsak ang inhibitor turret sa bandang itaas. Yeah, ang hirap na to kasi parang biglang naisip ni Edward na wala silang pang split push siya. Kasi kailangan din mag-group up ng RQ Akira. Malamang sa malamang, etong Novaria ay hindi hiwalay ito. Yung Grok kailangan sa team fight, yung Akai kailangan sa team fight. Si Luis tsaka si Gusto Lagusta, malayong maghiwalay ito. Ito yung hindi maghihiwalay kahit kailan. Oh. I mean, walang ganun. Pero Walang forever. yung Matilda tsaka Brody, hindi sila pwede maghiwalay. Aha. Yung iba nga, So- 11 years, naghihiwalay eh. So si Edward, literal, kapag nag-split siya, walang sagot from RQ Akira. Medyo nasaktan na naman ako dun sa sinabi niya. Pero makikita naman natin din dito ang kagustuhan nilang mag-poke na naman sa isa't isa at sayawan itong Lord. Oy, Good. may wave support, may wave support. Typical, ito na naman yung typical slow push ni Oo. Edward. Oo, tapos hindi mauubusan ng HP ang Blacklist International Ayun na naman with siya. the Estes. Tapos si Benedetta nagpapakita na naman. Ang hirap naman nitong sagutin. Hardest working man in MLBB. Nababawasan yung mga pwedeng sumama dito maghihiro sa lang, Lord maghihiro fight. lang. Pero Luis, pumasok ng arena with the circling eagle. Si King din nandito sa gitna. Makakaharap nga ba siya ng mga Heavy heavy spin! plan? Meron siyang mga maipit. Si Rene J. Pero nakas na rin naman kasi Oh, yung no. hero of the Blue Purified. Goddess. Oh, Papasok no. pa si Edward dun sa bandang likod. Si Tekashi yata yung gusto nila Tekashi! mag-target dito. At siya nga ay very, very low. Pero makaka-flicker out. At wala muna tayong makikitang tutumba. Biruin mo ang daming nangyari sa mapa. 2 trabaho na. Tumaas na yung sweldo ni Edward mula top lane papuntang bot lane. Ang dami nang nangyari pero walang bumagsak. Tapos Grabe. mukhang makaka-lord pa dito ang Blacklist. Nakatatlong promotion na si Edward. Nakatatlong promotion na. Head of Operations na. CEO na si Edward. Oh my goodness, RQ Akira, hindi nahihirapan sila hanapin yung sagot dito sa tanong ng Blacklist International. Pero paano mo nga naman kasi sasagutin? Yung ginagawang split na pressure ni Edward kanina, sabi ng RQ Akira, okay, gagayahin namin yung ginawa yung game number 1. Hindi ka na namin papansinin. Tama yung naging choice nila eh. Sabi ni Luis, sige, i-team fight na natin to. Maganda rin yung heavy spin. Ang problema yun na heavy spin niya, yung dalawang may purify. Tapos nung nahuli si Rene J, Briggs, nakita mo yun? Parang tumayo si Rene J. Yue! Pwede pang tumiktak yun eh. Oh, parang okay lang sa kanya eh. Nandun naman yung heal na po-provide pa din niya. And right now, it's only the inhibitor turrets left Si Edward para sa talaga. RRQ Akira. Tuloy-tuloy lang ang pressure na ginagawa talaga ng Blacklist. Ayaw tantanan yung side lane. Pwede mo na lagyan ng hitmap si Edward dito. Yan lang yung yan lang yung mainit na part ng mapa eh. And, eto yung KDA ni Edward dito ay 0-1-1. Hindi yun yung Oy. storya ng larong ito. Binary code yan. Anong ibig sabihin nun? Pang-agent yan. Ay, ako hindi Diba, ko alam. Code yan, 011. Oh, Wala ako alam sa mga code. Ang alam ko lang ay may bumagsak na at pumasok pa si Agent Edward. Zero. World ginamit na rin dito, so is the Circling Eagle. Pero todo depensa naman ng RRQ Akira. Ayaw rin nila bitawan yung mga resources na meron pa sila. Oh my Pero goodness. hindi nila may iwasang pakawalan ang mga inhibitor turrets na iniisa-isa na ng Blacklist International. Nakapatumba na doon yung Lord, pero napakaganda nung nakuha nila with that Lord. Sa dami ng itrinabaho ni Edward sa side lanes, naipundar na rin ang bahay. 2 inhibitor turret ang nawala. Nag-ROI na, boss. Bumili ng bahay, nagtayo ng shop. ROI talaga yung Blacklist International dito sa trabaho ni Edward. Mid lane, oh. Okay, Sensui pumasok. Electrify na, Loy, kinumit na nga din. Luis dito mapipilitan na naman gumamit ng kanyang Circling Eagle. At wala munang sasagot ang RRQ Akira. Parang ginawa lang nila lahat ng yun just to take the last inhibitor turret. Ang hirap nito, boss. May dalang fountain yung Blacklist. Kaya nga, Dala nila yung base nila eh. kahit saan pumunta ay may healing na padala. Oh my Rene goodness. J, the healer, The Healman. 6K gold lead para sa Blacklist International at 5 kills lang po ang ating napapanood so far in a 17-minute game. Patong-patong pa, meron siyang dito, favor, tas may Flask of the Oasis. Lahat na ng heal, lahat na ng buhay. Lahat na, pati shields. Nandito, dala-dala ni Rene J. Nasa kanya na talaga lahat. Ano na lang ang wala? Hindi ko nga alam eh. Tinanong kita ngayon, binalik ko pa sa'yo, wala ka nang nasagot. At Wala ngayon, na kasi.
wala na rin yung mga Torre. Wala ni, ubos ni. Hindi ko Inuubos ni Edward eh. Hindi ko na nga alam kung anong sasabihin ko kasi walang kills, walang Torre, wala pang objectives, tapos nakuha na rin lahat ng mga neutral. Tignan mo, walang laman yung mapa, oh. Representative yan. 5 kills, M5. Oo. Yun lang ang mahalaga. Grabe, ito yung, kung mala-anime ito yung dead Oh, count. Luis, Pero ito na, Luis. finally may laban na. Lue, medyo naging low doon pero nahi-heal din naman agad. Ngayon sila naman ang gustong makapag-poke. So RRQ Akira, medyo nagkakitaan sila with Blacklist International prior to this Lord. At aware ang Blacklist International sa kung nasaan sila. Boss. So Edward, uulitin lang naman din yata niya yung mga ginagawa niya. Yung Grok na bad trip na. Sabi niya, sige, babantayan ko na tong lane na to. Pero, look at this, yung mobility. Kailangan mag-catch up ni Grok versus the Berdeta. And yun, nagkita na naman sila. Sabi ni Edward, teka lang, may wave dito eh. Nakaamoy ako ng minion wave na labas eh. Sabi ng Grok, teka lang, may minion wave kami. For sure, matutulak to eh. Pero may poke na, naka-Yue ah. Oh, kamuntikan May yata black shoes siya. pa, may black shoes pa, pero i-heal na siya ng Rene J. Okay, na kailangan na niyang makatanggap ng healing galing ngayon. Slow push na naman yung bottom lane. Sensui though, mukhang mapapag-isa. Gagamitin yung heavy Oh, spin. no! Iipitin siya dito. Mapapatumba na nga Oh, ba no! nila Gusta. Umabot yung heal pero hindi pa rin siya mabubuhay. At ngayon naman ang Black Oh, Widow charge! lang naghahanap ng gulo. Pero si Tekashi, ginulat tayo. Winal charge yung mga natitirang miyembro. At ngayon naman si Edward yata ang gustong makahanap ng babawian. Pero si Luis dito may circling eagle. At hindi na muna yata itutuloy ito ng Blacklist International. Paunti-unting Base. sipa. Sila Kailangan muna. mag-defend. Sina Ohib. The turnaround is real mula sa RRQ Akira. Isa ang nawala at jungler pa. Pwedeng masecure ng RRQ Akira ang Evolve Lord at napakalaking tulong ito para sa kanilang kupunan na i-turn around ang buong laban, ang buong game number 2. Pero nagko-contest pa rin ang Blacklist. Nandiyan pa rin si Yue, si Rene J nag-heal The pa rin. pokes! The At si pokes! King, kalahati na ang buhay. Si Luis kinailangan lumipad. Wala, hindi Edward! dito. Napakasakit. Si Edward dito. Oh, buying the immortality. Mabubuhay pa rin naman at mababawasan lang ng kaunti. Hinuhold ni Edward yung ano niya, Electro Final Blow, Petrify niya. Yue! Yue dito maulit. Tekashi na naman ang mga kapagpatumba. Ngayon na nila wala yata yung holy healing at ngayon si King makakaipit ng isa. Oh! Hindi yata tumama doon yung Star Shatter pero si Oe mabubuhay pa Oh! yata. Immortality Sensui! pop. And right now, they're trying to take him down. Kaso Oh! medyo yung sustain. Nagpabalik na naman. Nakakuha sila ng bawi. At kamuntikan pa. Si Piso! King. Piso pa ang natira kay King. Pero yun yung mapapa-what if ka. Sagen, may gusto kong tanungin. Makakatulog ka ba mamaya kung matalo kayo dito ng game to na hindi tumama yung Star Shatter mo? And mabilis maglo-lord ng Blacklist International. Ito na yung turn, wala yung Akai. Okay, gusto na naman nilang kuhain at secure ito this time. They Edward, know the Edward! advantages na meron. Si Seigen ang hinahanap pero nasundo. Kamunti ka na sana yon. And back to the Lord. Blacklist International, isesecure na nila ito. And that is the Evolve Lord. Secured for the side of Blacklist International. What if tumama yung Star Shatter na yun? But you also have to commend Blacklist International. They played that to perfection. Yung heavy spin na catch mula kay King, napakaganda. Inabot na si Ohib. Pero si Sensui, hiniwa niya eh. Naging ano siya, naging customs dito eh. Sabi niya, boss, walang tatawid. Eh, nahuli pa niya si Gusta Lagusta, hindi nakatawid. Yung damage dealer, even though sabihin na natin tumama yung Star Shatter, Oo. maganda rin yung purchase ng immortality mula kay Ohib. Sensui! Nahuli ata siya, napag-isa, wild charge, ikinumit na rin, mapatumba lang May siya. emo, may Immortality, na-pop na rin dito. Pero yung healing of the Moon Goddess, sila lang Edward, ito na part may memory. Petrify. Edward doon sa likod, si Gusta Lagusto ang gusto. At kayo naman, sa bandang ibaba, si King naman, napakalagkit, hindi makagalaw basta-basta. Edward! Pero, napakasakit. Immortality rin mapapapara dito kay Edward. Napakagulo na naman nakikita natin dito sa gitna. Pero yung Lord ay up Sensui, pa. Sensui. Yung Oh, damage si no! Tekashi, hindi na rin pala biro. Ngayon si King nabuhay pa. Oh! Naka-double kill pa si Gusta Lagusta. Crucial defense Star Shatter! mula sa RRQ Akira. Blessing of the Moon Oh! Goddess RRQ. The heal! Mukhang nagkamali ng tapak, boy! Luis, nasobrahan ka doon! Akala nila mapapatay na nila yung Bruno, pero yung Blessing the Moon Goddess, saktong-sakto mula sa The Heal Man from Rene J. But Blacklist International, gusto ko lang i-highlight, na-dodge ni Gusta Lagusta, hindi tumama yung Petrify Electro Final combo ni Edward, kaya nabuhay yung Brody doon, and he was able to take 2 kills for RRQ Akira. And si Sensui pa, yung tinamaan doon alongside Yue. Makikita natin yan doon sa instant replay. Again, crucial na hindi tumama yung Electro Final Blow Petrify combo ni Edward. He's been holding it for so long, pero nag-miss yung kanyang combo onto the Brody. At ito, gusto ko lang din Hindi nga niya nagamit kasi mali yung angulo nung Electro Final Blow. Kumbaga, RRQ Akira, let's give credit. Oh, yung heal. Naging laro pa muli ito dahil nakadepensa ang RRQ Akira. And ito 100% may chance pa rin ang RRQ Akira dahil
lock item na halos lahat ng ating mga manlalaro in this game. As we head on a short troubleshooting, talagang intense ang laban na to. Kung gaano kabilis ang nangyari sa ating game number 1 ay mukhang chilling style dito ngayon. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Pero kung mainit ang mga agents, huwag kayong huminga at sumigaw na lang kayo ng break the code. O, diba? Tama naman. Oo, Tama naman. Kasi magsisimula na rin ulit ang Oo. ating game number... Ay, hindi pala. Pero again, crucial na hindi na iland ni Edward yung kanyang Electro Final Brew. Nasa maling angulo, kaya hindi niya rin ginamit yung Petrify. And si Brody rito, yung moment na nabuhay siya, he was able to take a kill after that. And yun yung nag-repel sa push ng Blacklist International. Kasi pwede mong i-argue rito kung tumama yung Petrify, that would have been it for Blacklist. Kasi pwedeng pasukin ni Oheb yung base ng RRQ Akira dito. Could definitely buy a Winter Truncheon para madali yung kanyang death. But mostly, one thing is for sure, no, yung damage output ni Oheb dito would suffice Blacklist International fighting that team fight versus RRQ Akira. So this defense is really important for them kasi ngayon, kailangan nang isipin ng RRQ, kailangan masolusyon itong Benedetta na to. Oo, tas tignan mo, bida-bida si Kuya. Oh, isa pa nga, isa pa nga. Oh! Bang! Oh! Bang! Isa pa. Oh! Oh! Yan ang agent. Yan ang agent. Oh, Galing naman. Pinasa niya yung energy. May tatalo pa ba sa kanya? Gusto ko malaman. Oo nga eh. May mahanap pa si cameraman na kayang sumabay. Oo. O, diba? Kasi masaya ang ating mga agents dito na nanonood. Of course, this is one of our 2 MPLPH representatives at napakaganda ng kanilang pinapakita sa laban na to, no? Hindi biro. Parang kahit nasabihin natin nakakasagot na talaga ang RRQ Akira at nagagawa nila tayong o ipitin ang Blacklist International both literally and figuratively, dahil nga meron silang Akai with a heavy spin, ay nakakahanap pa rin ng way dito ang Blacklist International na hindi sobrang malagay sa alanganin, lalo na dahil sa paulit-ulit na ginagawang pressure ni Agent Zero. Yeah, pero dito mo makikita yung level of ability ng RRQ Akira Oo. to be able to force Blacklist into such a tight corner. That's na, true. Ano yun, nagbo-boil down sa execution kung sino yung makahanap ng magandang target, kung mahaharangan ba yung backline, kung magagamit ba yung Petrify, kung tama ba yung target at Takashi with the wild charge. It really comes down to the yung micro decisions ng ating mga players. That's true. Na nagme-make ng difference dito sa laban na to. But again, RQ Akira, they will have another chance, a chance to finally break this code of Blacklist International dahil long-standing na yung victory drought nila over the agents. That's true. At ngayon, 22 minutes, mahanap kaya nila ang victory na matagal na nilang inaasam mula sa Blacklist International and RRQ Akira. 30 seconds bago lumabas ang Lord. May malaking kalamangan ang Blacklist dito dahil nga nabasagan na ng tatlong inhibitor turret. Base na lang. Pero sa ngayon, no, I would say na pag tumama na yung mga Star Shatter ni Sagan ay talagang malaking dagok ito sa Blacklist International considering na ang taas ng personality. Oo, Lumilipad yung bato. Layo nung naging sundo talaga eh. Well, to be fair, tataas yung burst damage ng Novaya ni Sagan dito, but also that's true with the Yue. Kasi yung HP na pinapalaki ng RRQ Akira for the longest time, ngayon kailangan na naisipin yung mga life choices nila dahil may glowing one na si Yue. Oo. Hindi na biro yung glowing wand na Yue. Pagka, yung sunog-sunog. may lagkit na nga siyang na ipapakita sa atin. Actually, kanina yung team fight na witness natin nung nakuha nila si Sensui, wala si Sensui, pero hirap na hirap pa rin gumalaw yung RRQ Akira. So long as wala sila yung skills nila, just the heavy Oo, spin. tingnan mo, yung damage dealt ni Sagan, napakataas talaga. Siya ang pinakamataas na damage dealt ngayon. Tatama ang Astral Echo sa isa. Kay Sensui lamang, pero sa gitna, Edward! Medyo naging low na, napalitang gamitin yung Electro Final Blow, Torn Apart Memory, Pinach- hindi rin naman siya nasalo. And the Star Shatter Another one. will not connect once more, pero ngayon ang RRQ Akira yata ang medyo mas nakakapag-zone. Grabe, alam mo, malakas si Sagan sa larong to. Ang taas ng damage dealt niya, pero ang Yeah. daming what if. Oo. Alam mo, si Sagan dito nakikipag 1v1 poke na versus Yue. Alam niya na medyo advantageous na to for the Novaria. Even though yung mga lumalapit na heroes kay Yue, no, medyo pinapasma kasi yung lamig at sunog, yung Ice Queen 1, tsaka yung glowing 1. Pero again, may konting advantage na ang RRQ Akira kasi hindi naman hinihil ni Renegade si Yue dito. Although may threat, no, yung pagtayo ni Novaria sa may bandang unahan kasi syempre pwede siyang huliin ng Blacklist International. Pero tama din yung choice niya na makipag 1v1 dito kay Yue kasi for the longest time, yung mga frontliners ng RRQ Akira nahihirapan
kapag nadidikitan sila ni Yue. But this time around, meron ka ng Star Shutter na pwedeng i-poke kay Lilia. Meron ka pang Vision and of course yung range factor din na advantageous talaga for the Navaria. At hold na nga dito ni Tekashi and Lord, no? Saktuhan lang sa Grak. Kahit na-buff na yung ganyang klaseng Lord na atake, ay talagang tinatangke pa rin niya. RRQ papasok pero U-turn din palayo. Aray. Ayun. Ayun. Ang sakit na nga talaga ni Sagan dito. Kinailangan ni Hilagad ni Renegade. Half HP on this Lord pero pampapatagalin. Oh, kita nila wala Navaria. Pati pala, kaya pala, napaka nagme-make sense lalo Oh, ngayon ng reset. Twilight Armor natin. Pero Tekashi ngayon ang medyo napopoke. Igugo na nga rin ba ng RRQ Akira dahil dikit-dikit ang Ouch! Blacklist International. At yung nag-iisang nahiwalay, sinalo yung Star Shatter. Medyo masakit, hindi Luis, biro. Kinakailangan Guiding niya Wind! lang maprotektahan. Edward naman dito ang niliparan. At si Sensui, inupog doon si King. Makukuha nga ba nila yung tuloy-tuloy na engage dahil sinundo lang kasi. May close game tayo dito sa EVM at nararamdaman talaga natin ang intensity ng RRQ Akira after a dominant win from Blacklist International in Game 1. Ibang-iba ang RRQ na nakakalaban natin ngayon. RRQ holding the Lord despite having no turrets in this game. Grabe, sobrang yaman ni Edward. Nakakilang palit na siya ng item. Bumili na ng Oo. Immortality, bumili pa ng Blood. Ang dami niyang binibenta rito. Luck item na yung mga teams natin. We've crossed the 60k mark for both sides. So talagang ang daming items na pwedeng lumabas dito. Yung mga buy and sell ng Immortality, Winter Truncheon, it really has to come down to those micro decisions and yung micro ability ng ating mga players. But this Lord is really crucial. Kakakita lang nila sa Brody. Ayan na, ito na naman si Yue. Tamang poke lang talaga. At mukhang gusto na nga igaw ng Blacklist International itong Lord. Pero si Luis niliparan na naman. Dito sila. Healing of the Moon Goddess. Ginamit na naman. At mukhang gusto nga nila i-go ito. I-hero. Hindi natin makikita kung itutuloy ba yung Lord. Dahil sa kasalukuyang siya ay nakatayo sa gitna Walang humawak ng mga players na ayaw talagang ilaban basta-basta. Ni-reset na naman ang Lord at dahil dyan, pushing pa rin naman ang waves para sa Blacklist International. Alam ng Blacklist kung paano sumayaw sa Lord at alam nilang lamang sila habang tumatagal ang sayaw. Rinse and repeat lang talaga kasi kanina nakita nila yung Brody sa may top lane. So nag-attempt sila pero hindi naging successful yun. So ngayon alam nila may mag-defend ng top lane. Now Blacklist International, they finally go for the Lord. Pero nakita sila nung Astral Echo. Medyo low ngayon si Luis pero si King yata yung Oh, that's napag-isa. the heavy spin! Nakasundo na naman but now that's the heavy spin. Bird para dito sa RRQ Akira. Pwede yatang tapangan dito ng kaunti ng Blacklist International. May wild Sino charge na pa daw. makakakuha ng Lord? Very low na siya! Sensui! It's Sensui with the instincts na makakasecure ng Lord. At ang Blacklist International gusto yatang ituloy-tuloy ito pero ang RRQ Akira tatakbo na muna. At ang daming flicker na na-burn mula sa RRQ Akira, isa lamang para sa side ng Blacklist International. A 27-minute Lord ang pumamarcha para sa Blacklist at wala ng tore ang RRQ. Ito na yung round 2 ng Blacklist International. They will march with the Lord kompleto. Yung threat nila dito, may BOD. Si Edward dito, kapag na-hit, this time around yung Electro Final Blow into Petrify kay Brody, baka ito na yung mag-spell ng sweep dito for Blacklist International. Walang play kasi Oheb, pero meron siyang Immortality, meron siyang heal din as well coming out from Renegade. Actually, nag-swap po muna siya ng item dito. Mamaya na daw siya mag-i-emo pag crucial timer na. Mabe-break na nga ba ng RRQ Akira ang code ng Blacklist o tatapusin na ba ng Blacklist ang seryeng ito? Electro Final Blow! Umabot! Yung Electro Final Blow! May clutch pang healer na King, tanggap. Pero kinailangan na muna niyang lumayo. Ang Lord ngayon ay pinapatubatan ng RRQ Akira. Pero tingnan mo yung sustain na nagmumula na naman kay Renegade. Oheb! And the Oheb! is down. Oheb! And si Oheb on a killing spree. Tatapusin na ng Blacklist International with a sweep. 2-0 para sa Blacklist International. A clean sweep for our second MPL PH representatives. Ramdam mo ang kasiyahan ng mga agents sa EVM. It was definitely a hard game for Blacklist to close out. RRQ Akira, ginawa nila lahat. Ginawa nila yung best nila and they did well in this game. But that crucial Electro Final Blow into Petrify, na-force out din yung Wind of Nature kasi sobrang sakit yung damage output ni Edward. Even though nabuhay yung Brody, it bought enough time para mag-scramble yung RRQ Akira and nung nakapasok na si Oheb, finally, under the base of RRQ Akira, sabi niya, amin na to! Oh, at talagang nakuha ng Blacklist International ang napakagandang serye na yon against RRQ Akira. Again, major props pa rin para sa mga hari ng Brazil. Hindi naging madali ang laban na to para sa Blacklist International, especially in game number 2. At sana makita muli natin ang RRQ Akira na makalabas ng knockout stage dahil napakagaling. Again, Blacklist kasi to eh. Hindi na, mukha lang sigurong hindi sobrang galing ng RRQ Akira dito pero in their region, they truly are the kings.
Itong labang ito, lalo lang pinaigting yung ideya na tayo ay kasalukuyang sumusubaybay sa isa sa mga tinataguri ang group of death dahil sa sobrang mga dikit na labanan na pwede mong i-anticipate mula sa kanila. At etong unang series na ito pa lang, sobrang laking example na nun. Grabe, sulit talaga ang ating mga ticket dito dahil ang dami nating napanood na games at ang ganda ng huling serie natin at sulit ang isang order mo with Grab Unlimited. Subscribe now for only 49 pesos a month. Bawing-bawi talaga yan. Kwento na din lang, total may oras tayo. Naka-discount ako ng 200 pesos Ay. sa fried chicken na in-order ko. Pero sino nga ba ang MVP ng laban na to? I mean, there's a lot of choices to be made here for Blacklist International. Pero, Wow! it is the Rene change, the Hillman from Blacklist International with the Estes pickup. Crucial to kasi, again, nagmatter yung mga heals, yung save niya kay Oheb, yung save niya from the damage output ng Star Shutter, and 100% pa rin yung killing participation. Grabe naman yung Blacklist. Oo, eto na yun eh. The Healman Reborn. Rene J. Nandito na sa nagpakitang gilas na, nagpakitang healer na, nilabas na yung Estes. Nagugulat na lang tayo na kahit naipit na siya minsan, hindi pa rin siya nabibigyan. Nasusustain siya at nasusustain din yung karamihan ng mga kasama niya. Napaka-crucial lagi ng timings ng bawat bato niya, ng Healing of or Blessing of the Moon Goddess. At makikita mo na maging minsan, hihintayin lang talaga yung moment na, eto na, kailangan na natin gamitin to. Kailangan nating ituloy-tuloy yung laban. Tsaka parang ang daming times, especially in the late game, na parang nakakakaba na, no? Para sa side ng Blacklist kasi umaaray na sa Star Shatter. Pero at some point, I think nadaan pa rin sa macro ng Blacklist dahil doon sa mga ginawa ni Edward. I mean, nagiging close yung game because of the ability din ng RQ to hit their spells, although may mga times na nagmi-miss and super crucial nun. Pero again, yung macro gameplay, yung overall idea ng Blacklist International dito, down to the smallest detail pa rin talaga yung usage ng Electrify na Blow into Petrify, yung pag-frontline ni Sensui, and of course yung heals na nanggagaling kay Rene J. Yung, alam mo yung pag-group up lang ng Blacklist, ano na natin, matatawag mo ng macro to kasi yung target selection ng RQ Akira dito medyo spread out din. Yeah. So, importante yung mga dinidikitang heroes ni Rene J, yung mga moments na nag-group up sila, and I really want to highlight dito again yung ability ng Blacklist International to execute what is perfect for their lineup to actually establish an advantage over RRQ Akira, and nakita natin yon doon sa last Lord team fight and pati na rin sa attempt nila para basagin yung base ng RRQ Akira. Oh, yun yata 28-minute ang game na to, no? Titignan natin ang stat sheet. Brigida, ano bang napansin mo dito, no? Very close game kung titignan natin ang gold lead. Pero kung titignan ang story, talagang nakahawak naman ang lamang ang early to the mid ng Blacklist. O naramdaman natin kung paano sila naipit ng sobra eh. Kasi yung presence ng mga heavy spin and even the wild charge during objective takes, sobrang naging malaking problema siya kung tutuusin para sa Blacklist International. Denying them the first 3 turtles and even the first Lord actually, na parang nakaligtaan na lang nating isipin kasi yung huling naging retry talaga ni Sensui doon, napakalaking naging susi kumbaga. Kasi yun yung nagkaroon din ng time na pinatamaan kasi doon ni Seigen ng Star Shatter yung Lord. So parang matitrick ka ng kaunti siguro, pindutin yung retry, but still he was able to take it. Ito yung favorite quote natin kasi, Womi. No quote natin matter what, makailang Lord ka, makailang kills ka, basta ang importante, akin yung huling Lord, sabi ni Sensui. Pero commendable yung performance si King dito. That's true. Sinabi natin kanina during the draft, napakaganda nung kaka-pick and they went for it. Andun yung ideology pa rin with RQ Akira. Again, very similar with how Blacklist approaches this game. And hindi rin siya namatay, by the way. Kaya naman super commendable pa rin yung performance ng RQ Akira. Yeah. But it came down to that last Lord fight. And I feel like dito mo masasabi na minsan yung micro decisions, yung micro capabilities, micro mechanics, ay walang sinabi talaga sa macro. And I feel like with Blacklist International, that's very, very true. True. Kung gagawa ka ng case ng macro versus micro, ang una mong ilalagay na logo sa libro na yon, yung logo ng Blacklist International. At kitang-kita yan sa buong serye na to. The first game was a dominant display of both macro and micro game. And of course, an excellent draft as well. Tapos yung pangalawang game naman na nakita natin, yung under pressure shot calling. Ibang usapan na kasi, alam mo yung plano mo pag hindi na nasunod, kapag marami na nangyayari. Yung under pressure shot calling na meron ng Blacklist, I would say this lineup with this shot calling, it's very reminiscent of their earlier iterations na talagang ang linis din ng shot calling. Di biro ang nakita nating composure from Blacklist International despite that very challenging early to mid stages of the game.
mahirap, o baka ako lang yun, parang mahirap parang isipin na makakakuha pa ng sobrang available na opening kapag lahat ng objectives hindi mo na talaga nase-secure. Tapos baka yung mga nakakapiko lang na jungler yon pero parang makaka-down na rin yon Oo. para sa kanila. Nakaka-down naman kasi talaga. Pero again, tandaan nyo, wala na akong pake. Ah, I mean, kung jungle ka, dapat ang mentality mo. Ah. Sa'yo na lahat ng turtle, Yes. sa'yo na lahat ng lord, Yes. basta akin yung huli. At yun nga, ang nangyari talaga. Nangyari din to actually kahapon sa Homeboys. Totoo! Pati na rin Totoo! sa Geek Fam. Biruin mo lahat ng objective nasa kami na ng Geek Fam until nakuha ni Chibi. Yung pinaka-huling Lord at yung pa ang nagpapanalo sa kanila. And the same could be said for a lot of the teams na makikita din natin sa group update na lalabas din maya-maya lamang. Panigurado, nag-shake up na naman ang ating mga groups dito. Kahapon, ang dami nating napanood na sweep. Ngayon naman ay hindi naman lahat ng sweep dahil may dalawa rin tayong Game 3 na nakita. Silipin natin kung ano nga ba ang ating group updates.